إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukulamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at kay Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang dulot ng ating mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sino mang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw sapagkat ayaw niya ng patnubay, ay walang sino man ang maaaring makapaggabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin ni ban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang at wala siyang katambal. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ni Allah ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga Muslim na tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko ng aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, matakot kayo kay Allah ng tunay at tamang pagkatakot, at huwag ninyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan, liban na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, o sangkatauhan, Musliman o hindi Muslim, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Patakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, at mula sa kanyang tadyang ay nilikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva alayhi salam. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, at mula sa kanilang dalawa ay lumabas ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Tayo yun, mga alipin ng Allah, mga anak ni Adam alayhi salam. Patakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nakababatid sa lahat ng ating mga ginagawa. Patakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag nating putulin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa ating mga kamag-anakan. At sinabi pa ni Allah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, matakot kayo kay Allah at mangusap o magsalita lamang ng pawang katotohanan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Upang gabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mapabuti ang inyong mga gawa at patawarin kayo sa inyong mga pagkakasala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sino mang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na siya'y magkakamit
ng dakilang tagumpay, hindi lang sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay, kapag siya ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso ng Allah. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng ilang sa kanyang mga sahaba noong kanyang panahon. Qila ya Rasulullah, sabi nila, usugani Allah, ayyun nasi khair. Sino, sabi niya, sa mga tao ang pinakamabuti, ang pinakamainam? Qal, sumagot ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, man dhakkarakumullahu ru'yatah. Ang sino man, sabi niya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaong kapag nakita mo siya sa pamamagitan ng kanyang presensya, ay naaalala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wazada fi ilmikum mantiquhu. Sinabi pa niya, kapag siya ika ay nagsasalita, ay nadaragdagan ng iyong kaalaman sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Wa dhakkarakum bil akhirati amaluh. At sabi pa niya, at kapag nakita mo ang kanyang mga gawain, ay naaalala mo sa pamamagitan ng mga gawain na ito ang kabilang buhay. Ang kabilang buhay. Itong tatlong katangian na ito binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ibang riwaya, ang sabi nung nagtanong sa ibang narration, ayyu julasaina khair. Sino sa mga tao ang pinakamainam na dapat naming piliing makasama? Ang dapat naming kaibiganin? Itong tugon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'yatuhu tudakhirukumullah. Sa kanyang presensya ay naaalala mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang taong ito o ang Muslim na ito ay napaka-relihiyoso, napaka-matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawang katangian, zada fi ilmikum mantiquhu. Sabi niya, sa kanyang pananalita ay nadaragdagan ang inyong mga kaalaman. Wa dhakkarakum bil akhirati amaluh. At ipinapaalala sa inyo sa pamamagitan ng kanyang gawa ang kabilang buhay. Ipinapaalala sa pamamagitan ng kanyang mga gawain, sa kanyang pagpasabuhay ng Quran at sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kabilang buhay. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung pinakamainam na kaibigan o dapat nating piliing makasama ayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapag nakikita natin ang tao na ito, dahil sa kanyang pagiging relihiyoso, ay naaalala natin ang Allah. Lagi tayong pinapaalalahanan patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapayuhan tayo sa ating din sa pagsunod sa Quran at sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang pananalita, naglalaman ito ng mga kaalaman sa Islam. Naaalala natin ang kabilang buhay. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga ganitong uri ng kaibigan o mga tao, kapag biniyayaan tayo ng Allah na nariyan sila sa ating paligid, ito ay tanda ng pagmamahal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tao, ang ating mga kapatid na humihila sa ating pataas sa ating kaalaman, pagtaas ng ating iman. At ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kayo ay magtulungan sa kabutihan at pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtutulungan sa kapaggawa ng kabutihan at upang makamit ang tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. At wag na wag kayong magtulungan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungo sa kasalanan at pagsuway sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya naman, maging maingat tayo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na ating kinakasama. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ang mga tao ba na iyan na lagi nating nakakasama, kapag kasama ba natin sila, ay nadadagdagan ang ating pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Pinapaalalahanan ba nila tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Nadadagdagan ba ang ating mga kaalaman sa tuwing kasama natin sila? Nahihikayat ba tayo ng mga tao na ito tungo sa pagsunod kay Allah, sa pagsasagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga gawaing kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sapagkat kung hindi mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay marapat tayong mag-ingat, sapagkat maaari na ang ating mga kinakasama, kung hindi sila masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala, at mas madalas pa ang mga pagkakasala na lumalabas sa kanilang dila, at gayon din sa kanilang mga gawain, ay marapat tayong umiwas sa kanila mga alipin ng Allah. Napakahalaga sa atin bilang mga Muslim ang pagpili ng mabuting kasama upang tumaas ang ating iman, upang umadagdagan pa ang ating mga kaalaman sa ating pananampalataya. Ang ilan sa mga salafus salih, ang mga naunang henerasyon ng mga matuwid na Muslim, sila ay nagbigay ng mga paalala. Meron silang mga kasabihan patungkol sa kahalagahan ng pagpili at pagkakaroon ng mabuting kaibigan. Sabi ni Ibnul Jawzi rahimahullah, la tusahib man la yansa. Sabi niya, wag kang makisama, sabi niya, sa taong ang kalagayan ay hindi nag-aangat sa iyo tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang pananalita ay hindi nagtuturo sa iyo tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung paalala ni Ibnul Jawzi rahimahullah, na kung saan sabi niya, wag daw tayong makisama sa mga taong ang kalagayan ay hindi nag-aangat tungo sa iyo, tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang pananalita ay hindi nagtuturo sa inyo tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makakakita ka ng ganitong uri ng mga tao, marahil kapatid sa Islam, na kapag kausap mo ang tao na ito, ang laging lumalabas sa kanyang bibig, ay panay paninirang puri, panay sama ng loob, panay pagmamalaki, panay galit sa iba, panay puna sa iba, panay kapintasan sa ibang tao, na hindi ka makakarinig sa kanya ng kahit katiting na paalala mula sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sa hadith ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang taong ganito, ang kanyang kalagayan ay marapat nating paalalahanan. At kung hindi pa rin siya sumunod sa ating paalala, ay marapat tayong magbigay ng distansya, maglagay ng distansya sa kanya, upang sa ganoon hindi niya tayo mahila doon sa kanyang gawain na yun. At sabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, kanya pang sinabi, la khayra fi qaumin laysu binasihin, wala khayra fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin. Sabi ni Umar, la yuhibbuna an-nasiha. Sabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, wala ikang kabutihan, sabi niya, sa mga taong hindi nagpapayo, sa mga taong hindi marunong magpaalala, hindi marunong magpayo, at wala ika, sabi niya, ang kabutihan sa mga taong ayaw tumanggap ng pagpapaalala o pagpapayo sa kanya. Ito ay kasabihan ni Umar radiyallahu anhu. At sinabi pa, makisama ka, sabi niya, sa mga taong kapag nakita mo siya, ay maalala mo si Allah, kapag nagsalita siya, ay nadaragdagan ang iyong kaalaman, at ang kanyang gawa ay naghihikayat sa iyo para sa akhirah. At sinabi ni Hasan al-Basri, khairu ikhwanika man a'anaka ala ta'atillah. Sabi niya, ang pinakamainam, sabi niya, ang pinakamainam mong kapatid at kaibigan ay yaong, sabi niya, tumutulong sa iyo sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, sabi niya, yung pinakamainam mong kapatid sa Islam
yaong tumutulong sa iyo, hinihikayat ka niya patungo sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, sabi niya, sadiquka man saddaqaka la man saddaka. Sabi niya, ang tunay na kaibigan, sabi niya, ay ang nagsasabi ng totoo sa iyo, hindi yaong laging sumasang-ayon sa iyo. La man saddaka, sabi niya, ang tunay mong kaibigan ay yaong nagsasabi ng totoo sa iyo. Kung meron siyang napansing hindi ka aya-aya sa iyo, papaalalahanan kanya at hindi kanya ipapahiya. Kung nakita kanyang sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, kakausapin kanya ng mayroong pagmamalasakit. At hindi sabi niya, yaong laging sumasang-ayon sa iyo. At hindi ang taong ganito, na kahit nakikita niya na mali ang iyong ginagawa, ay sumasang-ayon pa rin siya. Nakikisimpatya pa rin siya. Ipinagtatanggol ka pa rin sa kabila ng iyong kamali ang ginagawa. Hindi totoong kaibigan ang isang tao na ganito ang kanyang ginagawa, kahit nakikita pa niya na ang kanyang kapatid ay sumusuway na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tandaan natin, napakagandang kasabihan na ito, mga alipin ng Allah. Ang tunay na kaibigan ay yaong nagsasabi ng totoo sa iyo, at hindi yaong laging sumasang-ayon sa iyo o sa anumang kagustuhan mo, kahit ito ay haram. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi ni Ibn Qayyim, sabi niya, sabi niya, sa mga tanda ng pagmamahal at pagkakaibigan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang pagtanggap ng paumanhin at ang pagpapatawad sa mga nagkakamali sa iyo. Ito, sabi niya, ang tanda ng pagmamahalan at pagkakaibigan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang mga Muslim, bilang mga tao, ay normal sa atin minsan na magkaroon ng hindi pagkakaunawan. Magkaroon ng pagtatalo-talo, tampuhan, at maging sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang ilan sa mga sahaba, dumarating din sa punto na meron silang mga bagay na hindi pinagkakaunawan, hindi pinagkakasunduan. Subalit ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay madali para sa kanila yung pag-amin o pagtanggap ng kanilang pagkakamali. At napakadali rin para sa kanila yung pagpapaumanhin o pagpapatawad sa kanilang mga kapatid. Ganito ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay ganito rin tayo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag naman tayong mapabilang sa mga tao na itinatanim na nila sa kanilang isip at puso na hindi ko na siya mapapatawag kailanman. Hindi ko siya papatawarin kailanman dahil sa kanyang sama ng loob. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ganitong uri ng puso, tunay na ang pusong ito ay merong sakit, merong kibir sa kanyang puso. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, sabi niya, tignan ninyo ang tao ayon sa kanyang mga kaibigan, sapagkat sabi niya, ang tao ay hindi nakikisama maliban sa kung sino ang kanyang kinalulugdan. Ito yung katotohanan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makita ka ng mga tao na napakahilig sa bisyo. Ang kanilang gustong kasama ay yung katulad din nila na mahilig sa bisyo. Gayun din makakita ka ng mga tao, halimbawa, ng mga tao na mahilig manlibak. Ang gustong-gusto nilang kasama, yung laging nakikinig sa kanilang panlilibak, sa kanilang chismis. Sila yung laging magkakasundo. Sila yung magkakasama habang pinag-uusapan ng iba at humahalakhak sa kanilang puna sa iba. Subhanallah. At makikita mo rin sa kabilang banda, ang mga tao na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kanilang gustong kasama,
ay yaong matatakotin din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga mahilig sa da'wa, ang gusto nila yung mga laging nagdada'wa. Yung mga mahilig mag-aral ng Islam, ang gustong-gusto nilang kasama yung mga mangangaral ng Islam. Yung ating mga ulama, yung ating mga ustad, yung ating mga syekh. At ito yung katotohanan, mga alipin ng Allah. Makikilala natin ang tao sa kanyang mga kasama. Kung sino yung madalas niyang kasama, kung sino yung mga taong gustong-gusto niyang kasama, malamang mga alipin ng Allah ay magkakatulad sila ng hilig. Ito yung sabi ni Abdullah bin Mas'ud, tignan ninyo ang tao ayon sa kanyang mga kaibigan, sapagkat ang tao ay hindi nakikisama maliban kung sino ang kanyang mga kinalulugdan. At sabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, sabi niya, man nasahaka fakad ahabbaka, wa man dahanaka fakad gashaka. Sabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, sino man ika ang nagpapayo sa iyo, nagpapaalala sa iyo, siya ang tunay na nagmamahal sa iyo. At sino man, sabi niya, ang magbulag-bulagan sa iyong pagkakamali o binubola ka, kahit mali na yung ginagawa mo, tunay, sabi niya, na siya ay taksil sa iyo. Ito yung katotohanan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Imam Shafi'i, sino mang nagpapayo at nagpapaalala sa iyo, ay siyang ang tunay na nagmamahal sa iyo. At sino mang hinahayaan ka sa kabila ng mga pagsuway mo, wala siyang pakialam, hindi siya umiimik, at lagi pa siyang nakikisimpatya, lagi pa siyang sumasang-ayon, sa kabila na alam niya na meron kang pagkukulang at pagkakamali, tunay, sabi niya na yung taong yun ay taksil sa iyo. Hindi siya concerned sa iyo. Wala siyang pakialam kahit ikapahamak mo pa ang pagsuway na ginagawa mo. Sabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, man u'tiya ba'da al-Islam ni'matan khayran min akh salih. Sabi niya, ma u'tiya al-'abdu, hindi, sabi niya, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ba'da al-Islam, pagkatapos ng Islam, ni'matan khayran min akh salih. Sabi niya, hindi, sabi niya, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang alipin ng napakalaking biyaya pagkaraan ng Islam. Sapagkat ang Islam, yung gabayan tayo ng Allah sa Islam at mapabilang-bilang mga Muslim, ito na yung mainam, dakilang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkaraan nito, sabi niya, ang pangalawa sa mainam na biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid sa Islam, ay kung bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang matapat at mabuting kaibigan. Matapat at mabuting kaibigan na kapag nakikita kang gumagawa ng haram, ay ayaw kanyang magpatuloy rito. Hindi siya papayag na yung ginagawa mong haram, na alam niya na yun ang magtutulak sa iyo at maaring maging dahilan na ipapasok mo sa impyerno, hindi niya hahayaan na magpatuloy ka doon. Hindi niya hahayaan na makita ka na nagpapatuloy sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mabuting kaibigan, hinihikayat ka niya tungo sa pagsunod kay Allah, pagsamba kay Allah, paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ilan sa mga paalala sa atin ng ating mga ulama, ng mga salafus salih, patungkol sa kainaman at kahalagahan ng pagkakaroon at pagpili ng isang mabuting kaibigan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa la dhikra lakum aqulu ma tasma'un astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga kapatid,
sa pananampalatayang Islam. Sa Islam ay malinaw na tinuruan tayo at dinalalaan laban sa pagkakaroon o pagpili ng masamang kaibigan. At inihikayat tayo na pumili ng mga matutuwid na kaibigan na maglalapit sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw ng paghuhukom, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsisisihan ng isang tao kung siya ay nakapasok sa impyerno dahil sa paghihikayat sa kanya ng kanyang masamang kaibigan, dahil sa kanyang pagpili, pakikisama, pagsunod sa mga masamang kaibigan, sa mga masamang kasama. Mga alipin ng Allah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malalhating Quran, وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ ذِكْرِي بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malalhating Quran, sa araw ika ng paghuhukom, ang taong makasalanan ay magsisisi siya. At dahil sa labis na kanyang pagsisisi, paghihinayang, ay kakagatin niya ang kanyang hintuturo, ang kanyang kamay, ang kanyang daliri, sa kanyang labis na panghihinayang. At siya ay magsasabi, sabi niya, kasawian sa akin, sana'y tinahak ko ang daan kasama ng sugo ni Allah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang Muslim, kasawian sa akin sasabihin ng isang tao na ito, sana ay hindi ko na itinuring si Pulan bilang isang matalik na kaibigan. Tunay, sabi niya, na inilayo niya ako mula sa paggunita kay Allah, pag-alala kay Allah, matapos ang gabay ay dumating sa akin. At tunay na ang syaitan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay palagi ng taksil sa mga tao. Lagi ng traidor sa mga tao. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Ibn Kathir, ang aya na ito, sabi niya, ay bumaba dahil doon kay Uqba, na kung saan si Uqba ay meron siyang matalik na kaibigan na si Ubay bin Khalaf, na kung saan itong si Uqba sinasabi na gusto niya nang yumakap sa Islam. Gusto niya nang lumakap sa Islam. Subalit ang kanyang matalik na kaibigan na si Ubay bin Khalaf ay nagsabi-sabi niya, kung hindi mo lalaitin, kung hindi ka tatalikod kay Muhammad, sabi niya, ay kalimutan mo na ang ating pagkakaibigan. Kalimutan mo na ako. Hindi na kita papansinin. Yun yung payo sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. Matalik na kaibigan, best friend. At dahil ayaw ni Uqba na masira yung kanilang pagkakaibigan, dumating sa punto, mga alipin ng Allah, na sinunod niya si Ubay bin Khalaf. Anong ginawa niya? Inutusan siya ni Ubay bin Khalaf na kutsain ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At habang nagsasala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay nilagyan niya ito ng maruming laman loob, mabahong laman loob ng hayop ang likuran ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nakasujud. Itong aya na ito sinasabi na bumaba kay Ubay, kay Uqba, dahil sa kanyang panlalait sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang tao na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kakagatin niya. At ang mga katulad niya, yung mga sumunod sa mga masasamang kaibigan, sa araw ng paghuhukom, sa labis nilang paghihinayang, kakagatin nila ang kanilang mga daliri at sasabihin nila, kasawian sa akin. Sana sasabihin nila, hindi ko itinuring si Fulan bilang isang matalik na kaibigan. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Ito rin ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagpili ng kaibigan sa pagsunod sa mga payo ng ating mga kaibigan. Kung ang payo ng ating mga kasama ay salungat sa kagustuhan ni Allah, kahit gaano pa kalalim ang ugnayan natin sa Kanya, hindi natin siya maaring sundin. Tandaan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin pwedeng sundin ang sino mang nilikha ni Allah, kahit kaibigan pa natin yan, kahit magulang pa natin yan, kung ang kanilang mga pag-uutos at payo sa atin ay pagsuway naman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang pagpapaalala, sabi niya, Mathalul jalisis salih ila akhiril hadith. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang kahalintulad sabi niya, ang halimbawa ng mabuting kaibigan kasama at ng masamang kaibigan o kasama ay gaya, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tignan natin kung paano ito inambing ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay kagaya, sabi niya, ng nagbibenta o nagtitinda ng pabango at ng isang panday. Na kung saan, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang mabuting kaibigan, parang siya yung nagbibenta o nagtitinda ng pabango, napakabango, maaaring magbigay sa iyo itong tao na ito. Maaari siyang magbigay sa iyo ng pabango o bumili ka sa kanya o makalanghap ka ng mabangong amoy mula sa kanya. Ganito sabi niya, yung tulad ng isang mabuting kaibigan, mabuting kasama. At ang panday naman, ang masamang kasama, inihalin tulad sa isang panday. Hindi ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, na immoral o haram yung pagpapanday. Subalit hinihalimbawa lang ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upang maunawaan natin. Inihalin tulad ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang isang masamang kaibigan at kasama sa isang panday, na kung saan ang panday na ito gumagawa ng itak. Alam natin yung trabaho ng panday, mainit, ay maaari, sabi niyang, masunog ang iyong damit o makalanghap ka ng mabahong amoy mula sa kanya. Kahit mabango ka pa, gaano ka man kabango, kahit bagong ligo ka pa, kahit gaano ka pa karelihiyoso, lumapit ka doon sa panday. Mag-stay ka doon ng mahabang panahon. Ang iyong mabangong amoy, mapapalitan niyan ng masamang amoy, ng mabahong amoy. Ganito inahalin tulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahalagahan ng mabuting kaibigan at ang panganib ng masamang kaibigan. Ang mabuting kaibigan, inahalin tulad sa isang nagbibenta ng pabango. Maari, sabi niyang, mabigyan ka niya o marigaluhan ka niya ng pabango. O maging mabango ka rin, maging mabuti ka rin. At ang isang masamang kaibigan, inahalin tulad sa isang panday. Yung amoy niya, yung mabahong amoy na lumalabas doon sa usok, kakapit sa iyo, kinalaunan magbabago ang iyong amoy. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, piliin natin kung sino ang ating mga kinakaibigan, ang ating mga kinakasama. Dahil ang ating mga kaibigan, sila ay maaaring maghila o humila sa atin sa pagsunod kay Allah, sa pagpasok sa Jannah, o sila ay humila sa atin sa pagsuway kay Allah at sa pagpasok sa impyerno. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao, sabi niya, ay nasa relihiyon ng kanyang kaibigan. Kung ano yung kanyang kaibigan, ganun din siya. Kaya't sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyandur ahadukum, kaya't tignan ng bawat isa sa inyo, piliin, suriin ng bawat isa sa inyo, man yukhalil, kung sino, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang kinakaibigan, yung kanyang kinakasama. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ay nagdulot sa atin ng pakinabang at kabutihan
ang mga paalalang ito. At nawa ay biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kaibigan na tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Mga kaibigan na hindi lang natin nakakasama sa pagsamba at pagsunod kay Allah dito sa ibabaw ng mundong ito, bagkus mananatiling kaibigan at makakasama pa rin natin hanggang sa pagpasok sa paraiso, kasabay ng pag-ani ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ala tusallu ala nabiyikum fa inna Allah amarakum bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ud-din. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. أقيم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.